Dahil may nagtanong, ano nga bang tamang sagot sa tatlong questions na to? Okay, bago natin makuha ang tamang sagot sa tatlong question na to, kailangan nating balikan ang 4 pillars of education. Dahil ang tatlong question na to ay pare-pareho nagtatakal ng 4 pillars of education. Okay, balikan natin to. Ang 4 pillars of education ay galing po sa UNESCO. Ito po ay tinatawag na 4 pillars of education. Bago natin yan puntahan, by the way, ano nga ang meaning ng UNESCO? Dahil paborito po ito ng board. Lumalabas po ito lagi. Ang tanong po dito ay ano daw na specialized agency ng UN ang nagpo-promote ng cooperation in education, science, culture, at communication. Ang tamang sagot po doon ay UNESCO. Pero tinatanong yung whole na definition ng UNESCO. Ang UNESCO po, ang ibig sabihin niya po ay United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Tatandaan po lagi yan na hindi po yan Education, Science, and Culture Organization. Ang UNESCO ay United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Opo, yan na. Tandaan po yan. So, balik tayo. Ang 4 pillars of education ay galing po actually sa report, sa Delors report to be specific, noong 1996. Ang title po ng report na to ay Learning the Treasure Within. O tinatawag din na Delors report. Saan ba galing to? Ito po ay kinomisyon ng UNESCO. Dalawa po yung actual na kinomisyon ng UNESCO. Yung una po is yung 1972 na report din. Tawag din ay The Foreign Report noong 1972 na may title na Learning to Be. Hindi po ito masyadong sikat dahil ang paborito ng board ay yung Delors Report noong 1996. So, balik tayo. Ang 4 pillars of education ay galing nga sa report na yon. Ano nga ba ang 4 na pillars ng education? Learning to know, learning to do, learning to live together, at learning to be. Isa-isahin natin. Ano nga ba ang learning to know? Ang learning to know po ay yung pag-acquire ng bata ng understanding or pagkaintindi sa mga bagay-bagay. Like for example, ma-acquire niya yung knowledge regarding sa isang bagay, pag-reason at pag-problem solve, matuto ng pag-research. So, tatandaan nyo lagi na ang learning to know ay on a cognitive level, kumbaga utak. Okay? So, lagi nyong tatandaan yon. Kung ang learning to know ay utak on a cognitive level, ang learning to do naman ay on a psychomotor level. So, ang usually keyword dito ay skills. So, yung learning to do ay more on yung application ng knowledge. Kung ang acquisition ng knowledge ay yung learning to know, yung application nun nasa learning to do. Nasa learning to do din po yung yung employability ng bata. So, more of the vocational skills ng bata, yung mga keywords dito sa learning to do. Learning to know, yung acquisition ng knowledge. Learning to do is yung application ng knowledge. Yung mga skills na nag-gain ng bata. Ang learning to live naman is yung pakikipagkapwa. Yung development ng bata sa social skills. Yung, kung dito pumapasok yung pagkakaroon ng cultural sensitivity ng bata na alam niya na may iba't ibang kultura at nire-respeto natin yon. Dito din pagkakaroon ng skills sa conflict resolution. So, alam na natin makipagkapwa yung social skills natin. Alam na natin kung paano i-handle ang ibang tao, pakipagkapwa sa mga ibang communities, at ibang tao na hindi kagaya natin. So, yun po yung learning to live together. Ang learning to be naman, ito po yung pagkakaroon ng well-rounded na personality. Dito na-realize ng bata na yung potential niya at kaya niya ng gumalaw with independence. So, meron na din siyang personal na responsibility. Kumbaga, okay na yung self-esteem at emotional intelligence niya, na alam niya na may tiwala na siya sa sarili niya. So, yung learning to know, yun yung acquisition ng knowledge, learning to do, yung application ng knowledge, yung skills, yung vocational skills, yung employability,
Ang learning to live together is yung social skills ng bata at pakikipagkapwa sa ibang mga communities at cultures. Yung learning to be naman is yung pagkakaroon ng well-rounded na personality. Yun yung pag-develop mo sa sarili mo. So, yun po yung 4 pillars of education. Lagi po yan tatandaan ha. Okay, balik tayo sa tatlong question. Sa unang question, which of the following best reflects the pillar learning to know? Alin nga ba sa 4 na option? Simulan natin siyang himayin. Ang letter D, working harmoniously, learning to know ba siya? May acquisition of knowledge ba? Hindi, dahil learning to live together po siya, tama. Sa letter C naman, nandiyan na po yung clue, skills, developing fine motor skills. So, learning to know po ba siya? Hindi, learning to do. Okay. Letter B naman, participating in community outreach program. Nandito, community outreach. So, community. That's also pareho ng letter D, learning to live together. So, isa na lang po yung option na natitira. That's the mastering of process of critical thinking and understanding concepts. So, nandyan po yung clue. Siya po yung learning to know. Okay? Kaya ang answer po dito ay letter A. Learning to know, yung understanding concepts. Sa sunod na question naman, a teacher assigns a hands-on project where students builds a working model of a wind turbine. So, this activity best aligns with which pillar? A, learning to know, learning to be, learning to do, learning to live together. Okay, ang clue po dito ay hanapin nyo lang. Ang clue ay nasa hands-on project. Okay? Hands-on project. So, ano nga ba ang hands-on project? May acquisition ba? Yes, may acquisition ng knowledge. Kaya pwede din na learning to know. Pwede din na, pero wala diyang sinabi na makipagkapwa or makipag-work, makipag-collaborate. Although implied yon. Kaya hindi po yan learning to live together. Hindi din yan learning to be. Kasi wala namang values, wala namang emotional intelligence na mentioned. So, dalawa lang yung pagpipilian natin. Alin nga ba dyan ang hands-on? Ang hands-on ay more of a psychomotor. So, kaya nagdi-discuss siya ng psychomotor skills. Kaya hindi din po siya learning to know. Kaya ang sagot po dito ay learning to do. Okay? Learning to do po ang tamang sagot. Sa last question naman, a school implements program that foster respect, cooperation, cultural sensitivity, and empathy among students from different backgrounds. Which pillar does this reflect? Okay, may acquisition ba dyan? Walang acquisition. Okay, ng knowledge. So, no, hindi po. Learning to do, may skills ba dyan sa question? Wala namang skills, wala namang employability, wala namang vocational skills. Okay? So, hindi po yan learning to do. Dalawa lang ang pagpipilian natin, letter A at letter D. Pero nandito na po ang clue. Foster respect, cooperation, cultural sensitivity. Minention ko na kanina. So, ang tamang sagot po ay learning to live together. Hindi po yan learning to be. Okay? From different backgrounds. Empathy. Okay? So, you get to work with people. So, that's learning to live together. So, I hope na meron po kayong natutuhan ngayon. And ako po ulit dito si Sir Justin na nagsasabing okay lang magkamali. Basta wag lang paulit-ulit na magkakamali. Yan lang po. Salamat!